So yun guys, karamihan sa ating mga kababayan dito is ang pathway nila papunta or nung nag-migrate sila dito sa Canada is temporary foreign workers and provincial nominee program. So with that, kailangan natin guys na mag-update or i-inform ang Service Canada once na ma-approve ang ating permanent residence. So guys, sa mga kababayan natin na ngayon ay na-receive na nila ang permanent residence, congratulations. I feel na kung ano yung naramdaman namin nung time na ma-receive namin yung confirmation of permanent residence. So, thank you Lord, and I hope na satisfy. So guys, congratulations kung isa ikaw na naka-receive na ng permanent residence dito sa Canada. So from your labor of hard work and determination, yung mga pagod nyo, and of course, yung pag-aayos sa mga papers, at saka yung malaking gastos, diba? So, congratulations for you. Ito na yung labor na, at dream, na lahat naman tayo, diba? Pinapangarap. So, today, I will share with you ano ba yung mga dapat nating gawin once na ma-approve na tayo as permanent residents. But before that, I would like to say thank you so much to all our new subscribers. Salamat po sa pag-subscribe. And sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please consider to subscribe our YouTube channel, Saminado Family. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga incoming namin at paparating na vlogs. Okay? So if you have a time, ang YouTube channel po namin ay nag-share po kami ng mga personal experience namin from nung nagplano kami na pumunta dito sa Canada, paano kami nakapunta dito sa Canada, ano ba yung mga documents na prepare namin through that pathway of Atlantic Immigration Pilot Program, and of course, ano ba yung mga ma-share namin based on our personal experience dito sa Canada. Alright? So, yun na nga guys. Isa sa mga bagay na importante is ma-updates natin yung status natin dito sa Canada. Kasi once everything na, di ba, galing kayo, first landed kayo dito as temporary foreign workers or work permit, di ba, open work permit. So, makakakuha kayo ng SIN, mag-a-apply kayo sa bangko, kukuha kayo ng health card. Siyempre, sa mga apartment, may mga contract of lease dyan na siyempre, ihingin din sa inyo ni landlord kung ano yung status nyo dito sa Canada. And of course, yung employer nyo or yung company na papasukan nyo. So, yun yung mga ginawa mo nung newcomers ka. And with the status of temporary foreign workers or open work permit or provincial nominee. So dito sa mga nabanggit ko na pathway, meron siyang duration or expiration. So it means kung 2 years lang yung contract mo, so it means after 2 years at hindi mo pa nare-receive yung confirmation of permanent residence or hindi ka pa eligible na mag-apply ng permanent residence, nandun pa rin yung status mo. So, may mga limitation or may mga not eligible or not applicable sa iyo bilang isang temporary foreign workers, right? So, from temporary foreign workers or from open work permit or from provincial nominee, once na ma-receive mo yung confirmation of permanent residence or once na ma-approve ka bilang permanent residence dito sa bansang Canada, may mga bagay tayo na dapat gawin. Okay? So, the first thing is SIN. So, yung SIN ay kailangan nating i-updates
si Service Canada. Okay? So, number 2, syempre kumuha tayo ng bank account. And naka-specify din doon kung ano yung status mo dito sa Canada. So, you need to inform yung bangko na ito na yung status mo ngayon. Change of status ka from temporary foreign workers to permanent residents. Okay? So, number 3 is yung health card. Or dito sa NL ang tawag is MCP. So, you need to update din kasi, bakit ko kailangan i-update yung health card? Kasi, ang permanent residents, guys, ay may mga benefits na wala sa temporary foreign workers. Example, yung mga libreng check-up, yung mga laboratory, what else? Marami pang different benefits in terms of healthcare dito sa Canada once na maging permanent residents ka na. Okay? So, number 4 is yung si landlord mo. Kasi, minsan, nag-base din sila doon na hindi ka na i-renew ng kontrata sa bahay or hindi ka na bibigyan ng lease of contract kasi nga, ang nandun sa kanilang copy is open work permit ka na expired na within 2 years or something like that. So, importante din na ma-update mo si landlord na meron ka ng permanent residence. Okay? Next is, si employer ay dapat mo ring i-updates, guys. Kung meron kayong HR or admin manager si employer, i-inform mo sila kasi sometimes, lalo na guys, kung ikaw yung nag-apply or nag-do-it-yourself ka when you are applying for permanent residence. So, hindi sila aware. Kasi nung nag-enter ka sa company nila is open work permit ka, and then wala silang handle or papers or any documents na nag-a-apply ka ng permanent residence or hindi pa nila alam kung na-approve na yung permanent residence mo kasi nga nag-DIY ka. So, you need to inform your employer that you already received the confirmation of permanent residence or approve na yung permanent residence mo. Okay? So, what else? I think, yun lang. SIN, health card, bank account, yung sa landlord mo, yung sa para yung contract of lease, and the last one is sa employer. And next one is yung CRA. Kung meron kang existing or meron kang ginawa na CRA account from the old one, yung temporary foreign workers ka, gumawa ka ng bagong CRA account or tumawag ka sa CRA, customer service, at inform sila na ikaw ay isa ng permanent residents. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat nating i-updates immediately para nang sa ganon, yung files natin is hindi critical. Alright? And everybody is aware on what you are now. So, from temporary foreign workers or from provincial nominee to become a permanent resident. So, official permanent residents. Okay? So, yun guys, yung mga dapat natin i-update or kailangan nating next na gawin once na ma-approve na yung permanent residents. And guys, sa mga kababayan natin na ngayon ay nakatanggap this month, nakatanggap ng approve na ang kanilang permanent residence, congratulations. I feel you nung kami din is naratanggap na namin yung confirmation of permanent residence. Sobrang thankful kami and 'di ba? Akala mo isang panaginip na ito yung mga pinaghirapan mo, yung talagang pinlano mo kung paano ka maging eligible na maging permanent residents. So it's a big blessings for everyone itong ganitong achievement or dream come true sa ating mga kababayan. So, yun lang guys, and I hope na maging smooth yung transition nyo from temporary foreign workers to permanent residents and everybody is updated. So, that's all for today's and see you in the next vlog.